Sa Mateo 16:18 ay ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Totoo kayang ang kahulugan ng pahayag na ito ng Panginoong Hesukristo ay hindi matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang kanyang itinayo noong unang siglo? Ito at ang iba pang mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng Iglesia Katolika Romana sa pagsasabing walang naganap na apostasya sa unang Iglesia ni Cristo. Abangan po ninyong kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programang Ang Pagbubunyag. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, Ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay ibubunyag po namin sa inyo ang napakalaking kamahalian ng paniniwala at paninindigan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, sa marami ng pagkakataon ay pinatunayan po namin sa inyo sa pamamagitan ng programang ito at ng iba pang mga programang pangrelihiyon ng Iglesia ni Cristo ang ukol po sa naganap na apostasy o pagtalikod ng mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa tunay na pananampalataya. Ang resulta ng pagtalikod na ito ay ang Iglesia Katolika Romana na siyang sumunod sa panahon ng mga apostol. Kung kailan naganap ang ibinabala ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ukol sa pagbangon sa loob ng Iglesia ni Cristo noon ng mga bulaang propeta na magtuturo ng mga aral na kasinungalingan. Ito po ay pinatutunayan maging ng napakaraming mga aral sa loob ng Iglesia Katolika na salungat sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang paniniwalang ito ng Iglesia ni Cristo at paninindigang ito ay mahigpit namang tinututulan maging ng mga defensor katoliko. At gumagamit pa nga sila ng mga talata sa Biblia para kanilang panindiganan o mas angkop na salita na pangatwiranan. Ang sinasabi nila na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. Ang isa rito yung nakasulat sa Mateo 16:18. Mabuti basahin natin ang nilalaman ng talata at tignan natin kung paano nila ito inuunawa at pilit na pinangangatwiranan. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo ay tungkol sa kanyang iisa at tunay na iglesyang itinayo. Na sinabi niya na ang kanyang iglesyang ito ay hindi pananaigan ng mga pintuan ng Hades. Paano po ginagamit ng Iglesia Katolika ang talatang binasa natin para panindiganan nila at ituro nila na hindi raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo? Dala po namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang siyang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, sa pahina 79, ganito ang sinasabi sa aklat na ito. Ang pamamahala ng Santa Iglesia. Ipinagkatiwala ni Hesukristo ang pamamahala ng kanyang iglesia sa mga apostol at sa kanilang mga kahalili. Inilagay niya na parang pinakapuno ng buong iglesia si San Pedro. Ang nauna, noong sabihin niya sa kanya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Pedro ay ang wikang Arameyong Kephas na ang kahulugan ay bato. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan sa makatuwid kapangyarihan ng infyerno ay hindi mananaig sa kanya. Mateo 16:18. Alinsunod po sa aklat na binasa natin ay ikinukot ng mga otoridad Katoliko ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 16:18 na sinasabi ron na ang iglesyang itinayo niya ay hindi pananaigan ng infyerno
o ng kapangyarihan ng Hades. Kaya ano ang konklusyon ng Iglesia Katolika Romana? Hindi raw pwedeng matalikod ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo. Sapagkat ang paniniwala nila, kung ito raw ay matatalikod, sa mga today, mapananaigan ng infyerno. At may binabanggit pa nga ang mga depensor katoliko na, pagkaroon nagkaganon, di talunan ang Panginoon Kristo. Nagtayo siya ng iglesia, pagkatapos ay matatalikod. Mga kaibigan, wasto kaya o tama kaya ang pagkaunawa nila sa mga talata ng Biblia na kanilang pilit na pinagbabatayan sa kanilang paninindigan at pagsasabing wala raw naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo. Huwag kayong bibitiw sa pagsubaybay. Alin po kaya ang tinutukoy na Hades, yan ang ating pag-aralan, na hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang babasahin namin sa inyo ay isang salin po ng Biblia. Magandang balita Biblia. Ito po ay pinagtulungang isalin ng mga parit protestante. Diyan din po sa Mateo 16:18, ganito ang pahayag ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kaibigan, ang binanggit po o kahulugan po ng binanggit ng Panginoon Kristo na Hades na hindi makapananaig sa kanyang iglesia, batay po sa talatang binasa natin, ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi makapananaig ang kamatayan sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin ba, yung mga kaanib sa tunay na iglesia, sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo ay hindi na makakatikim o hindi makakaranas ng kamatayan? Hindi po namin bibigyan niya ng sariling opinion o paliwanag. Bayaan nating ang Panginoon Kristo pa rin ang sumagot sa ating katanungan. Sa Juan 11:25 ay ganito po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kaibigan, sa talatang ito ay may pinatutunayan ng ating Panginoong Kristo na mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, alalaong bagay silang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo niya, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay siya. Kaya hindi po nangangahulugan na pagka ang tao ay umanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Itinakda po sa lahat ng tao yon. Pagkatapos po na magkasalang mga unang nilalang ng Diyos. Pero napakadakilang kapalaran po makabilang sa mga tunay na sumasampalataya, sa mga tunay na kaanib sa iglesia ni Kristo, sapagkat bagamat sila'y mamatay, sila po ay mabubuhay. Kailan po muling mabubuhay ang mga nangamatay na kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, dito po sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kaibigan, sino po ang mga nangamatay na pinatutunayan po ng Biblia na bubuhay mag-uli para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sila po ang mga namatay kay Kristo. Alalong bagay, mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Yung mga dinatnan na nabubuhay pa. Sapagkat darating ang Panginoon Kristo, hindi naman lahat ay patay. May darat ng nabubuhay pa na mga kaanib, na mga tapat na iglesia ni Kristo, sila ang wikay aagawing kasama nila sa mga alapaap para sa mga Panginoon magpakilan-kailanman. Kaya nga po mga kaibigan, dito po tinitindigan ng iglesia ni Kristo. Mali ang pagkaunawa, mali ang pagpapakahulugan ng mga tagapagturong Katoliko. Mali ang paninindigan ng mga depensor Katoliko sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo na nakatala sa Mateo 16:18.
Ang sinasabi po niya rito ay hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan ang mga kaanib sa kanyang iglesyang itinayo, sapagkat bagaman sila'y mamatay, ay muli silang mabubuhay. Ang isa pa po sa mga pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, sa kanilang paniniwala at paninindigan na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo, ay ang nakasulat dito po sa Mateo 28:19 hanggang 20. Buti basahin natin muli ang nilalaman ng talata. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ito po ay pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Paano binibigyang pakahulugan ng Iglesia Katolika Romana ang pahayag na ito ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:19 hanggang 20. Aklat ng Iglesia Katolika ang babasahin natin. Dito naman po sa The Faith of Our Fathers, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ang sumulat po nito ay isang kardinal ng Iglesia Katolika, James Gibbons. Babasahin natin ang nakatala sa pahina 60 hanggang 61. Sa mga huling pangungusap ng ating manunubos na napatala sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay buong liwanag ding inuulit ang hulang ito. At ang dahil kung bakit di maaaring maiguho ang iglesia, ay malinaw na ipinahahayag. Humayo kayo, aralan ng lahat ng bansa, at tingni. Ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw, hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga pangungusap na ito ay naglalaman ng tatlong mahahalagang pahayag. Una, ang pagkalagak ni Kristo sa kanyang iglesia, tingni, ako'y sumasa inyo. Ikalawa, ang pagkalagak ni Kristo sa lahat ng saglit, na walang patlang ni kahit isang araw. Ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw. Ikatlo, ang kanyang pamamalagi hanggang sa katapusan ng mundo. At dahil dito'y ang habang panahong pamamalagi ng iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang argumento po ng mga depensor katoliko, paano raw matatalikod? Paano raw mawawala ang mga kaanib sa tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo noong unang siglo, gayong may pangako ang Panginoon Jesucristo na sasamahan niya ang kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nga, kung uulitin po natin yung binasang aklat ng Iglesia Katolika, ang sabi ron panghabang panahon ang pamamalagi ng iglesia hanggang katapusan ng mundo. Yan daw po ang kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na ipinahayag niya sa Mateo 28:19 hanggang 20. Mga kaibigan, yun po ba namang binabanggit sa Mateo 28:19 hanggang 20 na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad na ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon? Ang kahulugan po ba nito ay walang naganap na pagtalikod sa tunay na iglesia ni Kristo sa kanilang pananampalataya? Yan po ang aming sasagutin sa pamamagitan ng Biblia. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po namin, mga kaibigan, ay tungkol sa mahigpit na tinututulan, pangunahin ng mga defensor katoliko, tungkol po sa naganap na apostasya o pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Gumagamit po sila ng mga talata ng Biblia para kanilang pilit na panindigan, pangatwiranan ng kanilang paniniwala na wala raw naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Kristo. Ginamit nila ang nakasulat sa Mateo 16:18, na patunayan po natin sa unang bahagi na hindi po tama, mali, kundi mali ang kanilang interpretasyon o pakahulugan sa sinasabi po ng Biblia. Ngayon,
puntahan natin yung kanilang isa pang ginagamit na batayan, yung Mateo 28:19 hanggang 20, na may sinabi ang Panginoon Kristo na ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po kanilang konklusyon? Hindi raw matatalikod ang unang iglesia. Balikan muna natin yung sinasabi ng talata, Mateo 28:19 hanggang 20. Suriin po nating mabuti ang nilalaman ng talata. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ang kausap dito ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang mga apostol. Ano po sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol? Ang sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tanong mga kaibigan, napakadali kong sagutin. Namamalagi po bang buhay ang mga apostol hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Gaya po ng alam natin, unang siglo pa lang namatay ng mga apostol. Kaya alamin natin, batay din po sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia, alin po kung gayon ang sasamahang palagi ng Panginoon Kristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng binasa natin, ang turo o ang aral niya na itinuro ng mga apostol. At rin po ang namamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi niya, kanilang ganapin ang turo na iniutos ko sa inyo. Siguro po itatanong ninyo, paano kayang mangyayaring ang mga turo o aral ng Panginoon Kristo ay mamalagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ang sagot mga kaibigan ay pinatutunayan ng Apostol Pablo sa Roma, dito po sa 15, ang talata po ay 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, na malagi ang turo o aral ng ating Panginoon Kristo na itinuro ng mga apostol sa pamamagitan po ng turong isinulat sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa pang tanong, hanggang kailan mamamalagi ang mga aral na nakasulat po sa banal na kasulatan? Si Apostol Pablo pa rin ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kasagutan sa ating katanungan. Unang Korinto 10, ang talatay 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaala-ala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Napansin po ba niyo mga kaibigan ng sagot sa atin ng Biblia? Hanggang sa katapusan ng mga panahon, mamamalagi ang mga aral ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Kung gayon, ito po ang ibig sabihin o kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo ng kanyang ipangako na siya'y sa kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, ipinapapansin po naming mabuti sa inyo. Walang sinasabi sa Mateo 28:19 hanggang 20 na hindi matatalikod sa pananampalataya ang unang Iglesia ni Kristo. Kumuha pa tayo ng isa. Isa sa mga pinagbabatay ng Iglesia Katolika sa pagtuturo na wala ron naganap na pagtalikod, walang naganap na apostasy sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo noong unang siglo. Ito naman pong nakasulat sa Juan sa 10:27 hanggang 29. Puti po ay basahin natin ang nilalaman ng talata. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay.
Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang binasa po namin sa inyo ay pahayag ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia na kanyang itinayo, ng kanyang mga hinirang. Ganon din ang pagmamalasakit ng Ama sa kapakanan ng mga hinirang niya. Kaya ano pong argumento muli ng Iglesia Katolika Romana? Kaya tanong ho nila, paano raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesia noon, samantalang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga tupa ay hindi malilipol ni maaagaw ninuman sa kamay nila ng Ama. Ano po kahulugan nun? Pakinggan po ninyo at babasahin namin ng kasagutan dito po sa Juan 10:27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kaibigan, napakahalagang tanong, sinong mga tupa o mga alagad ng ating Panginoon Kristo ang pinatutunayan na hindi malilipol, hindi maaagaw sa kamay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo? Nasa talata rin po mga kaibigan Ayon po sa binasa natin talata, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, silang wika ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral. Yun ang kondisyon para ang kanyang mga alagad ay hindi malipol, hindi matalikod, hindi maagaw ng sinuman. Ang kailangan po ay magpatuloy sa pagsunod. Yun din po ang pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo ng mga alagad niya, mga hinirang niya, na hindi po kailanman babagsak. Gaya ng ating mababasa dito po sa Mateo 7:24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Minsan pa mga kaibigan, pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na ang mananatili sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ang hindi babagsak. Hindi po sila man kailanman mahapapahamak, hindi sila malilipol. Paano po yung mga hindi naman sumunod? Yung mga hindi susunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral? Ano pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo? Sa karugtong lang ng mga talata sa 26-27, ganito pinatutunayan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga kaibigan, pinatutunayan po dito ng ating Panginoon Kristo na ang hindi susunod sa kanyang utos o sa kanyang mga aral ay tiyak nababagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Kaya mali ang pagkaunawa ng Iglesia Katolika na dahil daw sa binanggit ng ating Panginoon Kristo na hindi babagsak ang iglesyang itinayo niya, wala rin magaganap na pagtalikod. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, na hindi babagsak sa kanyang mga alagad o mga hinirang ay ang mananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po, ano nangyari dun sa ibang mga alagad niya? Nang iba na ang kanilang pinakinggan, iba na ang kanilang sinunod. Pakinggan natin ang patutuon ng Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo 4:1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati
na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nang ang mga tao'y iba na sinunod, iba ng aral na pinakinggan, ipinagpauna na po ng mga apostol. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mahihikayat na sumunod. Hindi na po sa aral ng Diyos. Hindi na sa aral na itinagoy ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol, kundi sa aral na po ng demonyo. Ano po ang ilan sa mga ibinigay na halimbawa na hindi po aral ng Diyos, kundi aral ng kalaban ng Diyos. Ang sabi, sila ang wikay magbabawal ng pag-aasawa, yan po'y natupad sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga pare. At ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro ng pagkain ng lamangkati o karne. Lalo na nga sa panahon kung tawagin nila ay Biyernes Santo. At iba pang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika na hindi lang wala sa Biblia kundi labag sa pagtuturo ng Biblia. Kaya mga kaibigan, huwag po sana kayong padadaya. Kahit po gaano na kayo katagal sa relihiyong inyong kinabibilangan, sana po loobin ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong ginagawang pagsusuri sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, na gaya nga po ng madalis niyong marinig sa amin, hindi po namin layuning makapanugat o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Sa pagbubunyag namin ng maling aral ng Iglesia Katolika Romana, sapagkat ang nais po namin, makarating kayo sa pagkaalam ng katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.